After the meeting. Pagkatapos ng board meeting, lumabas si Bella. Hinabol siya ni Santino. Humawak ito sa braso niya. Bella, congratulations. Don't congratulate me. Hindi mo naman ako pinaglaban nung napahiya ako. You don't know everything, Bella. Ano pa bang hindi ko alam, Santino? Tahimik si Santino. Ilang segundo bago nagsalita. Alam mo bang matagal na akong gustong tapusin si Celeste? Natahimik si Bella. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na siya mahal. Matagal na. Pero may hawak siyang lihim na pwedeng makasira sa pamilya ko, sa kumpanya, at pati sa'yo. Anong lihim, Santino? Lumingon si Santino sa paligid. Parang siguradong walang nakikinig. Tumingin siya kay Bella. Seryosong seryoso. Celeste knows na hindi ako tunay na Velasquez. Anak ako sa labas ng isa pang pamilya. At kung kumalat yun, mawawala lahat sa akin. Sa atin. Napaupo si Bella sa hallway bench. Nanlalambot. Hindi siya makapaniwala. Santino. Kaya ako natakot, Bella. Hindi kita mapoprotektahan kung bumagsak ang mundo ko. Tahimik si Bella. May luha sa mata niya pero hindi ito umiyak. Tumayo siya. Tinitigan si Santino. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo hahayaang gamitin ka ni Celeste. Hindi mo hahayaang apihin ako. Lumakad siya palayo. Naiwan si Santino. Hawak ang sariling sinturon. Tila gusto niyang habulin pero natitigilan. Samantala, nasa opisina si Celeste. Galit na galit. Minumura si Arman. Hindi pwedeng nagtagumpay si Bella. Hindi pwedeng siyang bida. Anong gusto mong gawin ko? I want dirt on Bella. Anything. Kahit fabricated. I want her ruined. Makikitang nasa rooftop si Bella. Nakatingin siya sa skyline. Hinihipan ng hangin ang buhok niya. Kahit may luha, may ningning ang mata niya. Hindi ako basta-basta susuko. Lalaban ako. Kahit kanino. Kahit kay Celeste. Kahit kay Santino. At sa dilim ng gabi, nasisinagan ng city lights ang mukha ni Bella. Palaban, matatag, at handang ipaglaban ng sarili. Kinabukasan, pumasok muli si Bella sa opisina. Habang naglalakad siya sa hallway, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Marami pa ring bulong-bulungan, pero iba na ngayon ang tono. Grabe ang galing ni Mrs. Velasquez. Siya palang nag-save ng project. Hindi siya basta trophy wife lang. Palaban si ma'am. Kaya lang, may chismis na may tinatago raw siya. Nakarating siya sa opisina. Sinalubong siya ni Leia. Good morning, ma'am. Ang dami pong bumilib sa inyo kahapon. Maraming salamat, Leia. Pero hindi pa tapos ang laban ko. Samantala, nasa private lunch si Celeste. Nakaupo at naka-cross legs habang kausap si Arman. May nahanap ka ba tungkol kay Bella? Wala pa, Celeste. Malinis siya. Walang kahit anong baho. Nagtagis ang panga ni Celeste. Then, create one. Habang abala si Bella sa pag-check ng mga documents, dumating ang isang brown envelope na walang pangalan ng sender. Binuksan niya ito. Natigilan siya nang makita ang laman. Isang edited na litrato, kung saan parang may kahalayan siyang ginagawa kasama ang isang lalaki na hindi si Santino. Nanginginig siya, lalo nang mabasa ang sulat na nakasulat sa loob. Lumayas ka sa kumpanya o ilalabas namin ito. Hindi ka dapat kasama rito. Napaupo si Bella sa silya. Nanginginig ang kamay. Tinawag siya ni Leia. Ma'am, okay ka lang ba? Hindi nila ako matatakot. Lalaban ako. Lumabas siya ng opisina. Hawak ang envelope. Tumungo siya kay Mr. Romero. My God, Bella! Saan ang galing to? Labanan natin sila, sir. Hindi ako aalis. Hindi ako nagpa-picture ng ganito. Fake to. Don't worry, tutulungan kita. Magpapatawag ako ng IT investigation. IT investigation. Isang team mula sa IT department ang kinausap ni Mr. Romero. Pinakita nila kay Bella kung paanong halatang edited ang litrato. Ma'am, obvious na manipulated ito. May layer artifacts, halatang cut and paste. Huminga ng malalim si Bella. Then, let's expose whoever did this.
Pumasok si Santino sa opisina ni Mr. Romero. Nagulat nang makitang nandoon si Bella. Nagkatinginan sila. Anong nangyayari? Fake scandal. Gawa ng kabit mo. Celeste again? Tumayo si Santino. Galit na galit ang mukha niya. Tumawag siya agad sa assistant niya. Call Celeste. I want her in my office. Ilang minuto lang dumating si Celeste sa opisina ni Santino. Ang ganda-ganda niya. Naka-corporate dress. Pero halata ang kaba. Did you send this? Anong pinagsasabi mo? Inihagis ni Santino sa harap niya ang envelope. Kinuha ito ni Celeste. Sandaling napangiwi bago itinago ang emosyon. Why would I do that? Hindi ko style yan. Maybe she's making it up para kunwari siyang kawawa. Walang yaka, Celeste. Lahat ng ito para siraan ako. Sino bang dapat apihin? Ang legal wife na akala siya lang ang importante? Or the woman who actually knows how to handle Santino? Napasigaw si Bella. Hindi mo ko kayang tapakan. Nagulat ang lahat ng biglang sinampal ni Bella si Celeste. Tunog na tunog sa loob ng opisina. Tumigil ang oras. How dare you? Basta tandaan mo, Celeste. Hindi ako babae na papayag apihin. Lalaban ako. Hinatak ni Santino si Celeste palayo. Nagsalita siya. Mababa pero malalim ang boses. Celeste, isang sablay mo pa. You're out of this company. Natahimik si Celeste. Kita sa mukha niya ang takot. Umalis siya sa opisina. Dala ang envelope. Naiwan si Bella. Humihingal. Lumapit si Santino. I'm sorry, Bella. Hindi sapat ang sorry mo. Lumabas si Bella ng opisina. Tumakbo si Santino. Hinawakan ang braso niya. Bella, please, let me explain. Hindi na ako naniniwala sa mga paliwanag mo. But I still love you. Lumingon si Bella. May luha sa mata. Kung mahal mo ko, bakit mo ko pinabayaan? Hindi mo ko pinaglaban. Flashback. Santino's struggle. Habang naglalakad si Bella palayo, bumalik kay Santino ang lahat ng alaala. Ang mga araw na iniyakan ni Bella ang malamig niyang asawa. Ang mga gabi na hindi siya makatulog habang si Celeste ang kasama niya. Ang mga sulyap kay Bella habang nakayuko ito, umiiyak pero matapang. Habol ni Santino si Bella hanggang elevator. Hawak niya ang kamay nito, mariing nagsalita. Tama ka, duwag ako. Natakot akong mawalan ng lahat. Company, pangalan ko, pamilya. Pero habang nakikita kitang lumalaban, narealize ko, ikaw palang gusto kong ipaglaban. Napaluha si Bella, pero nasaktan mo ko. Binaba mo ko. Alam ko, at handa kong ayusin lahat. Hindi ko kayang mawala ka. Biglang niyakap ni Santino si Bella. Una tinutulak siya ni Bella, pero hindi na niya nakayanan. Niyakap niya ito pabalik. Umiiyak. I'm sorry. I'm so sorry. Huwag mo akong iwanan. Pero huwag mo na rin akong saktan. Nakaalalay si Santino habang lumalabas sila sa hallway. Napansin sila ng mga empleyado. Napahinto ang lahat. May mga nakangiti, may mga nagbubulungan. Mukhang okay na sila. Ngumiti si Bella, bagaman may bakas pa ng luha. Hinawakan niya ang kamay ni Santino. Maraming dapat ayusin. Pero nakikita sa mga mata nila pareho, may pag-asa pa. Sa kabilang dulo ng hallway, nakasilip si Celeste mula sa opisina niya. Kita sa mga mata niya ang apoy ng galit. Hindi pa tapos ito, Bella. Kinabukasan pagpasok pa lang ni Bella sa opisina, ramdam na niya ang tensyon. Parang mas malakas ngayon ang bulungan kaysa dati. Habang naglalakad siya sa hallway, nakasunod ang mga mata ng mga empleyado. Tingnan mo, nagbati na raw sila ni Sir Santino. Oo, pero baka drama lang. Sabi ni Celeste, ginagamit lang daw siya para sa imahe ng kumpanya. Hindi ko alam kung sino talagang nagsasabi ng totoo. Napahinto si Bella, huminga ng malalim. Hindi niya pinansin ang mga bulong. Diretso siya sa opisina. Sa loob nag-abang si Leia. Ma'am, ang dami pong chismis sa labas. Galing daw kay Ma'am Celeste. Wala akong pakialam. Trabaho ang uunahin ko.
Sa kabilang bahagi ng building nakaupo si Celeste sa opisina niya. Nakahawak siya sa isang tablet kung saan binabasa niyang mga anonymous na post online. Lahat nagpaparungit kay Bella. Kesyo fake wife, social climber, trophy wife lang. Sige, wasakin ka muna ng mga salita, Bella. Gusto kong makita kung hanggang saan ka tatagal. Tinawag niya si Arman. Push mo pa yung mga post. Gamitin mo lahat ng trolls natin. Gusto kong masira siya. Celeste, baka matrace sa atin. Hindi nila ako mahuhuli. Paglabas ni Bella mula sa opisina, sinalubong siya ni Santino. Mahigpit ang tingin nito, halatang pagod at stress. Bella, wag mo nang pansinin ang mga sinasabi ng tao. Ang dali mong sabihin, akong tinatamaan, akong pinapahiya. Hayaan mo. I'll handle Celeste. No, akong haharap kay Celeste. Naglakad si Bella, dumiretso sa opisina ni Celeste. Nagkatinginan ng mga empleyado habang dumaraan siya, parang eksena sa pelikula. Pagpasok ni Bella, biglang tumayo si Celeste, nakapamewang. Oh, Bella! What brings you here? Gusto mo bang ituro ko sa'yo kung paano maging asawa? Tigilan mo na ako. Bakit? Totoo naman eh. Trophy wife ka lang. Kahit kailan, akong pipiliin ni Santino. Lumapit si Bella. Halos magkadikit na sila ng muka. Magkakamali ka. Ako ang asawa. At kahit anong itapon mong basura sa akin, babangon at lalaban ako. Dahil hindi ako kagaya mo. Nagulat si Celeste. Parang nanliliit siya, pero pinilit niyang magpakatatag. Sige, laban tayo. Pero huwag kang magtaka kung balang araw lahat ng tao, pati si Santino, talikuran ka. Umiling si Bella, puno ng determinasyon. Huwag mo akong maliitin, Celeste. Lalo lang kitang gustong pabagsakin. Nasa pintuan na si Santino, nanonood ng buong sagutan. Nilapitan niya si Bella. Hinila siya palayo. Santino, mahina. Bella, let's go. Hindi pa tapos to. Pagkalabas nila sa opisina ni Celeste, hinila ni Santino si Bella sa isang maliit na meeting room. Nagsara siya ng pinto. Tumitig siya kay Bella. Punong-puno ng lungkot at pagkabahala ang mga mata. Bella, kailangan mong malaman ng totoo. Ano na naman, Santino? Huminga ng malalim si Santino. Kinuyom niya ang mga kamao niya. Celeste has been blackmailing me for years. I know that already. Hindi mo alam lahat. Lumapit si Santino. Hawak si Bella sa magkabilang balikat. Bella, may anak kami ni Celeste. Napatigil si Bella. Nanigas siya. Tila nawala ang kulay sa mukha niya. Ano? Nung bago pa lang kami ni Celeste, isang beses, nalasing kami. I thought I was in love with her. Nagsimula doon ang lahat. She got pregnant. Pinatago niya ang bata sa ibang bansa. She threatened me na isisiwalat yun kung iiwan ko siya. Hindi makapagsalita si Bella. Umupo siya, nanginginig. May anak ka kay Celeste? Tumulo ang luha ni Bella. Nakaluhod si Santino sa harap niya. Hawak ang mga kamay niya. I swear, hindi ko na mahal si Celeste. But I stayed because of that child. Hindi ko matanggihan ang anak ko. So lahat ng sakit ko, lahat ng iniwan mong gabi para protektahan si Celeste at anak niyo. Bella, please, mahal kita. Hindi ko alam kung paano ko to aayusin, pero gusto kong malaman mong lahat. Tumayo si Bella. Inalis ang kamay niya sa hawak ni Santino. Punong-puno siya ng galit at sakit, pero matatag ang tinig. Ang daming beses kitang pinatawad. Ang daming beses kong nilunok ang pride ko. Pero hanggang kailan, Santino? Hanggang kailan ako magpapaawa para lang manatili ka? Bella, please. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin. Hindi ko alam kung kaya ko pang lumaban para sa atin. Hindi ko alam kung worth it ka pa. Lumabas si Bella ng meeting room. Naiwan si Santino. Nakaluhod, umiiyak. Habang naglalakad si Bella palabas ng building, lumuluha siya. Pero mataas ang ulo. Huminga siya ng malalim.
Paano ko ipaglalaban ng isang lalaking hindi kayang ipaglaban ako? Pero hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi ako pwedeng maging talunan. Sa malayo, nakasilip si Celeste mula sa hallway. Nakangisi siya, parang asong nagtagumpay. Mas maganda to kaysa sa plano ko. Unti-unti kang mawawasak, Bella. Umalis si Bella mula sa kumpanya nang hindi nagpapaalam kay Leia o kahit kanino. Nag-drive siya ng mabilis, hindi alam kung saan pupunta. Habang nasa daan, bumubuhos ang luha niya. Anak ni Santino. Anak nila ni Celeste. Bakit parang ako lagi ang talo? Ako ang asawa. Pero bakit akong walang lugar? Lumiko siya papunta sa isang maliit na chapel na malapit sa bayan. Tahimik ito, walang tao. Pumasok siya, naupo sa likod. Pinikit niya ang mga mata, sabay tulo ng luha. Lord, bakit ganito? Bakit ako nasasaktan? Mahal ko siya. Pero paulit-ulit niya akong sinasaktan. Samantala, pabalik-balik si Santino sa opisina ni Bella. Naghahanap dito. Kinausap niya si Leia. Nasaan si Bella? Umalis po, sir. Hindi po nagsabi kung saan pupunta. Call her, now. Nagtawag si Santino ng bodyguards. Nagpakalat siya ng mga tao para hanapin si Bella. Halos mabaliw siya sa pag-aalala. I can't lose her. Hindi ko siya pwedeng mawala. Nabalitaan ni Celeste na nawawala si Bella. Napangisi siya habang hawak ang cellphone. Perfect timing. Tinawagan niya si Santino. Santino, kung gusto mong makalimot, alam mo kung saan ako. Shut up, Celeste. Hindi ako pupunta sa'yo. Sa chapel, nagpatuloy si Bella sa pagdarasal. Nanginginig siya, pero nakapikit. Pilit niyang pinapalakas ang loob niya. Ayoko nang maging mahina. Ayoko nang maging babaeng ape. Pero paano kung mahal ko pa rin siya? Paano kung hindi ko siya kayang iwan? Lumabas siya ng simbahan. Nagpunas ng luha. Tumunog ang cellphone niya. Si Leia. Ma'am, hinahanap po kayo ni Sir Santino. Nagwawala na po siya. Sabihin mo, huwag niya akong hanapin. Sa bahay ni Celeste, naroon ang isang batang babae, mga 8 taong gulang. Magandang bata, pero halatang mistisa. Nasa loob siya ng kwarto, naglalaro ng manika. Lumapit si Celeste. Yumuko sa harap niya. Alam mo ba, baby? Malapit ka nang makilala ng daddy mo. Sino si daddy? Si Santino, baby. Siya ang daddy mo. Pero may masamang babae na umaagaw sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Mapapasakin siya. Tumingin ang bata, parang nalilito, pero tumango. Lumipas ang halos 2 oras bago natunto ni Santino kung nasaan si Bella. Nasa isang maliit na coffee shop ito. Nakaupo sa sulok, tulala. Lumapit siya, naupo sa harap ni Bella. Bella, please, talk to... Anong gusto mong pag-usapan? Yung anak mo kay Celeste? I swear, hindi ko na siya mahal. Gusto ko lang malaman ng bata na akong ama niya. Gusto mong panatilihin si Celeste sa buhay mo para sa anak niyo. Paano ako? Anong lugar ko sa lahat ng to? Kinuha ni Santino ang mga kamay ni Bella. Mariing nagsalita. Mahal kita. Hindi ko na kayang mawala ka. Hindi ko alam kung paano ko aayusin to. Pero aayusin ko. Kahit anong mangyari, ikaw ang asawa ko. Hindi sapat ang salita, Santino. Hindi sapat ang mahal kita kung hindi mo kayang ipaglaban ako. Anong silbi ng pagmamahal mo kung lagi akong nasasaktan? Give me one more chance, please. Tumayo si Bella. Nanginginig pero matatag. Huminga siya ng malalim. Alam mo bang ilang beses na akong nagdasal na sana ikaw pa rin? Pero siguro, panahon na para mahalin ko naman ang sarili ko. Naglakad siya palabas ng cafe. Tinawag siya ni Santino, pero hindi siya lumingon. Naiwan si Santino, napaupo, tulala. Samantala sa opisina,
Tinipon ni Celeste ang ilang empleyado. May hawak siyang mga dokumento. Kung hindi na kaya ni Bella, handa akong maging CEO. Ilalabas ko itong mga fake scandal niya. Kung hindi siya kusang aalis. Nagulat ang mga tao. May ilang natakot. Pero may ilan ding halatang naiinis na kay Celeste. Pero, Ma'am Celeste, baka mabalikan tayo ng kaso. Malinaw na fake ang photo. Eh di gawing totoo. Nag-drive si Bella pa uwi, pero hindi sa bahay nila ni Santino. Tumigil siya sa isang maliit na bahay na dating tinutuluyan ng pamilya niya. Pumasok siya. Marahang naglakad. Sa loob ng bahay, tumingin siya sa lumang salamin. Punong-puno siya ng luha, pero bigla siyang ngumiti. Hindi ako babae na patatalo. Hindi ako babae na papaapi. At higit sa lahat, hindi ako babae na iiwanan basta-basta. Nasa lumang bahay pa rin si Bella. Umaga na. May sinag ng araw na dumadaloy sa bintana. Nakaupo siya sa isang lumang silya. Nakatitig sa mga lumang litrato ng pamilya niya. Nakalagay doon ang picture nila noong maliit pa siya. Kasama ang ama at ina niya. Mga dating kilalang hasyendero. Hindi ako lumaking mahina. Anak ako ng hasyendero. Marunong akong lumaban. Pinunasan niya ang luha. Kinuha ang cellphone at tinawagan si Attorney Ruiz, ang abogado ng pamilya niya.